Pag-ibig sa mga alon. Sa kakit-akit na lesbian sports romance na ito, isang hindi inaasahang koneksyon online ang nagbukas ng isang bagyo na emosyon at mga hamon. Si Sophia Brent ay isang kilalang surfer, tanyag para sa kanyang mapaghimagsik na espiritu at determinasyon, sa mga alon man o sa buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga parangal at tagumpay, nararamdaman niya na may hinahanap siyang mas malalim, isang tunay na koneksyon na hindi niya inakalang mahahanap online. Samantala, si graphic designer Mia Carver ay humaharap sa mga pressure ng buhay sa isang kulay buhangin na lungsod na puno ng pagkamalikhain. Habang nakakabighani ang kanyang trabaho, nararamdaman ni Mia na siya ay nakagapos sa mga inaasahan ng kanyang pamilya na sundin ang tradisyonal na landas ng karera. Nang naging magkaibigan sila ni Sophia online, umusbong ang kanilang mga spark sa mga paraang hindi nila inaasahan, na nagbibigay kay Mia ng pagkakataong makatakas mula sa kanyang realidad, kahit na ang realidad ay nagbabanta sa kanya. Samahan sina Sophia at Mia habang naglalakbay sila sa magulong mga tubig ng kanilang mga emosyon, mula sa mga anonymous na chat hanggang sa mga video call na nagpapahinga sa kanilang hininga, na nagtatapos sa isang pagkikita na nangangako ng pagbabago sa lahat. Habang ang eroplano ay umangat, tumalon ang sikmura ni Mia sa nerbiyos. Ito na, sa wakas ay makikita na niya si Sophia ng personal matapos ang ilang buwang pagbibiro, palitan, at pagbuo ng koneksyon na tila surreal. Walang anumang breathing exercises ang makaalis ng kanyang pag-aalala. Isinasalang-alang niya ang mga nakakahiya na senaryo kung saan si Sophia ay hindi ang kanyang inasahan. O mas masahol pa, paano kung hindi siya kasing cute o kakit-akit gaya ng kanyang online na persona? Ang posibilidad na iyon ay lalong nagpapabaluktot sa sikmura ni Mia. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang tungkol sa pagkakataon na nakilala ko ang aking girlfriend online? Tanong ng kanyang kaibigan na si Audrey, abang pinisil siya mula sa upuan katabi niya. Tumingin si Mia sa kanya, pinahahalagahan ang pag-distraction ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang ulo. Iba ang iyong karanasan. Iba ito. Nakita ni Audrey ang kanyang mga mata na bumubuka. Tingnan mo, kung siya man ay kasing cool na sinasabi mong siya, magkakasundo kayong dalawa na maayos. Magsimula ka na lang na may bukas na isipan. Pero paano kung hindi ako gusto ni Sophia? Umiyak na sinabi ni Mia, pabulong na nang sinubukan niyang huminga ng maayos. Nagpapalitan na kami ng flirting sa loob na ilang buwan. Paano kung ako ay isang malaking pagkabigo? Seriously, Mia? Maging ikaw lang. Matatag at talented ka. At tandaan, tao ang makikita mo, hindi isang mito. Kung hindi ito magtagumpay, well, ang tag-init ay narito pa para sa saya at surfing. Naramdaman na ni Mia ang bigat ng mga inaasahan na umangat habang inaangat siya ng mga salita ni Audrey. Gayunpaman, hindi nito naolis ang mga butterflies na nag-away sa kanyang tiyan. Pagdating ng eroplano at kolektahin ang kanyang bag, dama ni Mia ang tibok ng kanyang puso habang nag-text kay Sophia, bagong dating lang. Dumating ang tugon halos agad, hindi na ako makapaghintay. Makikita kita sa surf shop na pinakamalapit sa beach. Hirap na hirap si Mia na pigilin ang kanyang saya na halo ng nerbiyos, lihim na humihingi sa universo na sana ay magtagumpay ang lahat. Sinundan niya ang lahat ng mga senyales papunta sa surf shop, basang-basa ang palad at nagpapalakas ang tibok ng puso. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng amoy ng asin at sariwang foam, agad siyang na-distract ng makulay na surfboards na nakasabit sa dingding. Sa sandaling magsimula na siyang mawala sa mga makukulay na disenyo, narinig niya ang isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan. Mia! Halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Doon, naglalakad patungo sa kanya na may likas na biyaya na isang likas na atleta, si Sophia. Nakasuot ng fitted rash guard at board shorts, si Sophia ay naglalabas na init na agad na nakakakit kay Mia. Sabi ni Sophia, ang kanyang boses masaya at tapat. Nandito ka na. Humakbang si Mia at unti-unting nawala ang kanyang nerbiyos. Nandito na. Ang ganda mo. Maari kong sabihin ang pareho tungkol sa iyo, sagot ni Sophia, ang kanyang ngiti ay nagpapaliwanag sa shop. Nagkatitigan sila sa isang sandali na tila, walang hanggan bago nagbingihan ng tawa. Handa ka na bang sumagwan sa mga alon? Tanong ni Sophia, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Oh, sana makasabay ako, nagbibiro si Mia, ang kanyang sariling kasayahan ay umaalboroto. Binalik ni Sophia ang kanyang ulo ng bahagya. Magtiwala ka sa akin, magiging masaya ito. Sundan mo lang ako. Paglabas nila, kumikislap ang araw sa malawak na asul na karagatan. Ang ritmo ng mga alon ay tumatawag kay Mia,
At sa unang pagkakataon, ang anticipation na makita si Sofia ay tila hindi na nakababahala, kundi isang nakakapukaw na pakikipagsapalaran. Nang umupa sila ng mga board at nagsimula ng magpadaloy, sasakay sa mga alon, ang kanilang tawanan ay umagos kasama ng sumasalpok na dagat. Sa bawat tumba na nangyayari at matagumpay na pagsakay, ang pagmamalaki na kanilang binubuo ay tanging naglapit sa kanila. Bawat sandali ay naglalabas na hindi mapag-alinlangan ang chemistry na namumuo sa pagitan nila. Sa pagitan ng mga alon, ibinabahagi nila ang mga kwento ng nakaraang pakikipagsapalaran, mga pangarap, at mga ambisyon. Bawat salita ay nagugnay sa kanila patungo sa tela ng buhay na isa't isa. Matapos ang isang particularly exhilarating ride, tumingin si Mia kay Sofia, ang kanyang puso ay tumitibok. Tuwang-tuwa akong nagkita tayo, sabi niya, ang kanyang mga pisngi ay namumula at ang mga mata ay kumikislap. Sobrang kinakabahan ako, pero ngayon parang perpekto. Ang tingin ni Sofia ay humiwalay, at umabot siya, kinuha ang kamay ni Mia. Talagang perpekto nga. Huwag nating hayaang ito ang huli. Ang hininga ni Mia ay naharangan sa kanyang lalamunan, at ang dagat ay tila mas maliit at mas mainit. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na lamang isang spark, ito ay nasimula na sa isang nag-alab na apoy ng mga posibilidad. Habang sila ay nagsasagwan sa mga agos ng buhay ng magkasama, ang mga puso ay nakalatag at handa para sa mga pakikipagsapalaran. Habang lumulubog ang araw sa linya ng abot-tanaw, pinapainit ang dagat ng mga kulay ng kahel at rosas. Nagsimula na naman silang pabalik sa dalampasigan. Ang tawanan ay nagiging isa sa tunog ng mga alon na nagbabalik. Ang koneksyon na nadama nila sa surfing ay nananatiling maliwanag, sang may init na sinulid na hinabi sa pagitan ng kanilang mga puso. Habang hinahatak nila ang kanilang mga board sa buhangin, umarap si Sofia kay Mia. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng kasiyahan at kawalang katiyakan. Hey, may isang malit na beachside cafe dito malapit. Ano sa tingin mo ay kumain tayo? Ang mga fish taco nila ay sobrang masarap. Umangat ang puso ni Mia. Mukhang kamangha-manghang ideya. Habang naglalakad silang magkahawak kamay sa tabi ng dalampasigan, ang pagiging malapit ng sandali ay parang isang malambot, pamilyar na kumot. Ang tanawin ng nagniningning na cafe sa likod na umabot na alon ay perpektong paraan upang tapusin ang isang araw na puno ng kasiyahan. Matapos makapagpahinga sa isang komportableng mesa, ang ritmo ng mga alon na sumasalpok sa dalampasigan ay nagbigay ng nakakaaliw na simbolo para sa kanilang pag-uusap. Nag-order sila at habang naghihintay para sa kanilang pagkain, umilik si Sofia na mas malapit. Ang kanyang boses ay bumagsak sa isang lihim na bulong. Dapat kong aminin, sobrang kinakabahan ako bago ang session natin kanina. Paano kung hindi ka kasing cool sa personal? Tumawa si Mia, natutuwa sa pag-amin. Pareho tayong nag-isip ng parehong bagay. Pero talagang naabot mo ang hype mo. Ingimataya si Sofia. Mukhang pareho tayong pumasa sa VebiCheck, di ba? Absolutong. Kaya, ano ang susunod para sa iyo pagkatapos nito? Tanong ni Mia, talagang interesado. May laban ka ba sa lalapit? Humigop si Sofia ng kanyang inumin, ang kanyang ekspresyon ay nag-isip. May malaking kompetisyon na darating sa ilang linggo sa Hawaii. Isa ito sa mga pinakapinapahalagahang kaganapan ng season. Sa totoo lang, excited ako pero medyo nababalisa. Tyson mo ito. Napakaganda mo dun, nagbigay ng suporta si Mia. Suportado kita mula sa malayo. Salamat. Kailangan ko ang lahat ng suporta. Lumalaki ang tono ni Sofia, at bahagyang nag-lean-in, ang kanyang titig ay tuwid. Ngunit nais ko ring tiyakin na ang pagiging abala ko ay hindi magiging hadlang sa kung ano man ito sa pagitan natin. Naramdaman ni Mia ang isang daloy na init sa pag-amin ni Sofia sa koneksyon na kanilang nabuo. Naiintindihan kayo? Ibig kong sabihin, hindi pa natin alam kung saan ito papunta. Gusto kong magpatuloy na nakikipag-ugnayan. Baka maaari mo akong ipasyal sa iyong mga paboritong lugar sa Hawaii. Siyempre kapag tapos ka na sa kompetisyon. Definitely. Kumislap ang mga mata ni Sofia sa idea. Ang iyong kasigasigan sa buhay ay nakakahawa, alam mo. Gusto kitang nandiyan. Nang dumating ang kanilang tacos, nag-shift ang kanilang atensyon patungo sa masarap na pagkain. Kumagat si Mia na malaki, nagpapakita ng ngiti sa sigla ng lasa. Oh wow, ang sarap nito! Tumango si Sofia bilang pagsang-ayon habang sabay silang natakam. Nagbabahaginan ng freeze at sinasaktan ang isa't isa tungkol sa sino ang makakapuno ng kanilang pleto muna. Ang atmosfera ay punong-puno ng tawanan at malayang pagbibiro. Abang bawat sandali ay parang nagbuo sa kanilang sariling maliit na mundo.
Habang bumaba ang gabi at nagsimulang magkaroon ng mga bituin sa langit, lumakad sila sa dalampasigan. Ang buwan ay nagre-reflect sa kumikislap na tubig. Ang init ng buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay tumutugma sa init na nagmumula sa kanilang lumalaking koneksyon. Pwede ba akong magtanong sa iyo? Mahinang sinambit ni Mia, ang kanyang boses ay tahimik pero matatag. Siyempre, tumugon si Sofia, may labis na pagka-interest sa kanyang ekspresyon. Anong pinakakinakatakutan mo? Ibig sabihin, sa usapin ng atin tayo. Si Mia ay nakaramdam ng tapang at pagiging mahina, na tinutulak ang pag-uusap sa mas malalim na katotohanan. Ang Sofia ay huminto, ang kanyang no ay bahagyang nakaguhit habang iniisip ang tanong. Sa tingin ko, natatakot akong mawala ang koneksyong nabuo natin. Maraming mga pagkakaibigan at relasyon ang naranasan ko kung saan ang timing ay hindi tumugma. At iniwan akong nagtataka kung dapat bang nagpagapit ako sa simula pa. Tumango si Mia, naiintindihan ang dagok ng takot na maaring lumitaw, kapag parang tama ang lahat ngunit hindi tiyak. Iyon ay isang wastong takot. Pero sa tingin ko, kung tayo ay bukas at nakakapag-communicate habang naglalakbay, maaari tayong makapag-navigate sa kahit ano, di ba? Gusto ko iyon, nagpapakita ng ngiti si Sofia. Mangako tayong maging tapat sa isa't isa. Gaano man tayo kabusi. Ngumiti si Mia pabalik, ang kanyang puso ay lumalaki ng pagmamahal. Nente ko ako. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, ang kanilang mga kamay ay humahampas sa isa't isa. Tumingin si Sofia sa gilid kay Mia at bigla siyang huminto. Tumayo upang harapin siya ng buong buo. Puwede ba kitang halikan? Nahuli ang hininga ni Mia sa kanyang lalamunan. Ang kasiyahan ay umaalon sa loob niya. Sigaw niya. Alos hindi kayang pigilin ang nasa loob na pananabik. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang inangat ni Sofia ang baba ni Mia at pinagsama ang kanilang mga labi. Ang halik ay malambot sa simula, isang tentative exploration, pero lalong tumindi habang natutunaw sila sa isa't isa. Ang mundo sa paligid ay unti-unting naglalaho. Nang sa wakas ay humiwalay sila, parehong hingal. Tahimik na tumawa si Sofia, nakatingin pababa sa buhangin. Okay. Well, iyon ay nagpadama ng lahat na mas totoong bagay. Yeh, ito nga, tugon ni Mia, patuloy na nadarama ang mga naiwan na init mula sa halik, ang kanyang mga pisngi ay namumula. At okay lang ako dito. Me too, sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay sumisikat sa ilalim ng langit na punong-puno ng mga bituin. Ito ay parang simula na isang bagay na kamangha-mangha. Sa susunod na mga araw, tinuklas nila ang beach, nag-surf sa mga alon, at nagbahagi ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang buhay na may lumalalim na koneksyon sa bawat tawanan, at bawat nakabahagi na pakikipagsapalaran. Ang ugnayan na nabuo nila online ay namulaklak sa isang bagay na kapansin-pansin at nakakabighani. Habang papalapit na ang kanilang oras na magkasama, ang pangako na magpatuloy na makipag-ugnayan ay naging maliwanag. Napag-usapan nila ang mga plano para sa mga susunod na pagbisita at higit pang mga pakikipagsapalaran, habang alam nilang nakatagpo sila ng isang bagay na espesyal, isang bagay na dapat pangalagaan, anuman ang mga hindi tiyak na darating sa kanilang buhay. Sa isang huling yakap sa paliparan, mahigpit na niyakap ni Sofia si Mia, ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi ito pamamalam, kundi isang makikita ulit tayo sa lalong madaling panahon, okay? Absolutong, tugon ni Mia. Nararamdaman ang bigat ng kanilang mga ibinabahaging sandali. Hindi ako makapaghintay kung ano ang susunod para sa atin. Sa isang huling halik, nagpaalam sila sa isa't isa, pareho na puno ng pananabik para sa kagandahan na bibigyang diin sa kanilang lumalaking kwento ng pag-ibig. Alam nilang pareho silang surfers na handang sumakay sa mga alon ng buhay ng magkasama. Ang mga linggo pagkatapos ng kanilang hindi malilimutang tag-init ay lumipad sa isang blur ng mga mensahe, video calls, at pangungulila. Bumalik si Mia sa kanyang abalang buhay sa lungsod, ang kanyang mga araw ay punong-puno ng mga makukulay na graphics at mga deadlines sa gabi. Ngunit sa tuwing siya ay may libreng sandali ay napapasaya siya sa mga text kay Sofia o nag-isip ng kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Sa kabilang dako, abala si Sofia sa paghahanda para sa kanyang darating na kompetisyon sa Hawaii. Habang pinapalago niya ang kanyang mga kasanayan sa mga alon, sinusuportahan siya ni Mia mula sa malayo. Isang gabi, matapos ang isang masigasig na araw sa beach, bumagsak si Sofia sa kanyang upuan. May ngiti sa kanyang mukha habang kinukuha ang kanyang telepono, sabik na makipag-ugnay kay Mia. Hindi mo paniniwalaan ang araw na mayroon ako. Sa wakas ay nalaman ko ang bagong trick na pinraktis ko.
Sumiklab ang puso ni Mia sa kasiyahan sa boses ni Sofia. Kamenga-menga, alam ko na kayang-kaya mo ito. Habang nagbahagian sila ng kwentong palitan, hindi mapigilan ni Mia ang malaking init sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig ang tawanan ni Sofia. Speaking of which, nag-book ako ng flight papuntang Hawaii para sa kompetisyon mo. Walang paraan. Talaga. Sumigaw ng mas mataas na tono si Sofia sa hindi makapaniwalang tono. Nandito ka? Oh. Hindi ko ito palalampasin sa mundo. Kailangan natin ng cheerleader, at nandito ako para sa iyo, sabi ni Mia, ang kasiyahan na yumain sa kanyang boses. Talaga? Ginawa mo ang araw ko. Hintayin mo lang at makikita mo ang mga kaibigan ko. Ang sigasig ni Sofia ay nahawa at nag-usap sila hanggang sa hating gabi. Nagpaplano sa pagbisita ni Mia at ang mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanila. Habang nagwawakas ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Sofia ang kasiyahang malaman na si Mia ay nasa kanyang tabi sa pinakaimportanteng kompetisyon ng season. Habang lumalapit na ang araw ng kompetisyon, isinagawa ni Mia ang kanyang paghahanda para sa paglalakbay. Nagukit siya sa mga gabi para ipak ang kanyang mga bag at mag-research sa mga pinakamagandang lugar sa Oahu. Ginawa ang listahan ng mga lugar na nais niyang ipakita kay Sofia. Pagdating ng araw, ramdam na ramdam ni Mia ang tibok ng kanyang puso habang siya ay nagsasakay ng eroplano. Ang pamilyar ng not ng nerbiyos at sentiment ay pumipintig sa kanyang sikmura. Isang patuto kung gaano siya lumago sa kanyang damdamin kay Sofia. Pagkapasok niya, binalot siya na mainit na hangin ng Hawaii. Mabilis siyang nakaabot sa hotel kung saan sila magkikita. Ang kanyang puso ay baon ng asam. Nagtanong si Mia kay Sofia habang siya ay sumasakay ng taxi. Bagong dating lang. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Agad na nag-text siya. Makikita kita sa beach entrance sa loob ng 10 minuto. Naramdaman ni Mia ang pagiging nasa abala sa kanyang taxi habang papalapit sila sa pamilyar na kahabaan ng buhangin. Ang anticipation ay umusok sa kanyang dibdib. Ginagawang ang bawat segundo ay tila inabutan na ng oras. Pagbaba niya sa daan patungo sa beach, nahuli niya si Sofia, nakatayo sa kanyang board. Nakashoot ng neon bikini na umakma sa kanyang gatas na balat. Tila surreal na makita siyang muli ng personal. Nakita siya ni Sofia at bumangon, masiglang umalulong habang siya ay pinalabas sa buhangin. Ang kanyang ngiti ay nagadakyas sa beach. Mia, sigaw niya habang bumagsak siya sa buhangin, ang kanyang buhok na kumikislap sa liwanag ng araw. Mama! Tumakbo si Mia patungo sa kanya. Ang dalawang babae ay nagyakapan. Ang init na mula kay Sofia ay tila yakap mula sa araw. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na talaga, sabi ni Sofia habang bumabalik upang tingnan si Mia. Ang pagkamangha ay nakapinta sa kanyang mukha. Ano ang nangyari sa iyong flight? Mahaba ngunit sulit sa bawat segundo. Masayang-masaya akong nandito, lalo na kasama ang iyong cute na mukha. Umupo silang dalawa sa buhangin, naglaan ng sandali upang magpahinga. Nagsimula si Sofia na ipaliwanag ang layot ng kompetisyon. Ang kanyang sigla ay tahasang nakita. Ang bukas ay magiging malaking araw. Ang saya ko na nandito ka para makita ito. Naramdaman ni Mia ang karangalang maging bahagi ng isang sandali na napakahalaga sa buhay ni Sofia. Susuportahan kita mula sa lahat. Nagsimulang umarangkada ang kompetisyon. Ang sigla ng madla ay humahalo sa ritmo ng dagat. Ang bawat alon na kanilang sinolo ay pinatibay ang pagkagiliw ni Mia para kay Sofia. At habang siya ay nag-surfs, parang nagsasabay ang dalawa. Bawat alon ay kumakatawan sa isang hakbang pasulong sa kanilang relasyon. Nang dumaiting ang pagkakataon ni Sofia, umahawak si Mia sa kanyang hininga, at minamasid ang kanyang minamahal na bumabaybay sa mga alon. Ramdam niya ang tensyon sa hangin, ang inaasahang pag-asa mula sa madla. Nang sa wakas ay nahuli ni Sofia ang kanyang unang alon, bumuhos ang kanyang puso sa saya. Ang koneksyon nilang nabuo sa mga linggo ay pumapasok sa sandaling iyon. Isang nakawang gawa na ipinakita sa makulay na kilos. Nang magpatuloy ang kompetisyon, bawat pagsakay ay naging mas kapanapanabik. Nang matapos ang mga pag-asinti, ang mga resulta ay naharap. Ang announcement ng mga nanalo ay kumusot sa hangin ang tila awit ng saya. Arang 18 Campion para sa Oahu Surf Challenge ngayong taon ay si Sofia Brandt. Nagpang-abot ang mga sigaw mula sa paligid, at tumalon si Mia sa kanyang mga paa. Ang kanyang sigaw na puno ng ngiti ay nakisama sa aplos. Tumakbo siya kay Sofia, na napapalibutan ng kanyang mga kaibigan, pero nahuli ang mata ni Mia at sinimulan ang pag-akyat ng kanyang paraan. Ang ngiti ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala. Nagawa mo ito.
Si Mia ay ngumingiti habang siya ay lumalapit. Hindi ko rin ito maisip. Masaya akong nandoon ka, tibok ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin habang sila ay nilapitan. Ang mga yakap ng saya ay dumadaloy sa kanila. Ang lakas ng paligid ay napaka-enerhetiko habang ang mga kaibigan at sumusuporta ay nagsilapit upang ipagdiwang. Kung anong dapat na huling sandali ng tagumpay ay naging simula ng kung paano nila sasagutin ang mga alon na isang bagong kabanata na magkakasama. Isang umusbos na puno ng pagmamahal, pagkakaibigan, at hindi mapag-alinlang ang pagkikita na humahantong sa pagbuo ng kanilang mga buhay. Sa gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, ang mga buhangin ng ginto ay kumikislap ng mga kulay ng lila at ginto. Sina Mia at Sofia ay nagdiwang na pinapalibutan ng tawanan at saya. Ngunit wala sa parangal na ito ang ganap na nararamdaman ng ating dalawa na nag-angking espesyo, ang isang pagsasayos ng pag-ibig, pagkakaibigan, at hindi mapag-alinlang ang hardin sa mga hangganan ng kanilang nakaraang buhay. Simula pa lang ito, sabi ni Sofia habang sila ay nagbahagi ng malambot na halik, ang lasa ng alat at tamis ay nagpapasigla sa kanilang samahan. Mula sa araw na iyon, nangako silang pamahalaan ang mga agos ng buhay ng magkasama, ang ebb at flow nito, ang mga taas at baba nito, nang may mga puso na bukas at handang yakapin ang darating na paglalakbay.